Guys, welcome back to my channel. Today, i-review natin itong Mazda BT50 Pangolin Edition. This is the 2025 4x4 BT50. When you talk about Mazda, you're talking about yung Kodo design philosophy which infuses soulful elegance. So, i-check natin kung ano yung mga new design elements na nagbigay sa kanya ng premium ruggedness and functional style. Sa tingin ko sa ngayon, medyo fresh siya, modern look na merong new hexagon inserts dito sa front grille. At yung front grille niya is framed by a black metallic signature wing at saka yung front skid plate. At very evident na pinalaki nila yung Mazda emblem dito sa front grille. So ang resulta naging bold new look. Para siyang Mazda CX-60 or CX-90 ang itsura ng harapan. Nabago na rin yung kanyang LED headlamp cluster na naka-incorporate na yung distinct daytime running lamps. At auto on and off yan with auto leveling. Na-redesign na rin yung front bumper. Ngayon meron na siyang integrated air curtain that improves aerodynamic efficiency. Meron din siyang new LED fog lamp housing with functional air vents. Nakadagdag din sa overall aesthetic look niya yung kanyang long hood na medyo pababa na merong character lines. Sa sides naman meron siyang glossy fender flare, then sa baba merong matte portion, and then meron siyang parang reflector na kulay orange. Yung wheels naman niya is 18-inch aluminum alloy diamond cut na 265/60 R18. Yung brakes niya sa front is ventilated disc, but sadly dun sa rear is drum brakes pa din. Meron din siyang side stepboard na may aluminum accent dito sa side. Tapos yung kanyang door handles ay chrome. Yung kanyang side mirror is body colored. Tapos doon sa lower portion is matte black. It's power adjustable and power fold. And then sa ilalim nun, nandun yung camera na nagko-complement doon sa kanyang 360 camera system. Yung front suspension niya is independent double wishbone with coil spring and stabilizer bar. Doon naman sa rear is slip spring. With that setup, yung minimum ground clearance is 240 mm at saka yung water wading depth niya is 800 mm. Mapapansin nyo rin na mataas yung beltline niya kaya medyo maliit yung kanyang windows compared with the other pickups. Ito yung sinasabi ko kanina na fender flare na glossy dito sa itaas and then matte dito sa baba and then merong reflector dito sa side. Hindi ko masyadong gusto yung ganitong design style. Mas maganda kung naka matte black na lang lahat yan. Meron din siyang fashion bar at dito sa side merong nakalagay na pangolin. At meron din siyang roof rails na kulay black. At meron siyang third brake lamp na naka-integrate dito sa fashion bar. Okay, check naman natin yung bandang likod. Ang una kong napansin dito yung design ng kanyang bumper. Parang nakahang siya, hindi siya naka-integrate dun sa body na katulad nung sa Isuzu D-Max. So parang hindi maganda ang treatment niya. Dito sa tailgate may malaking emblem ng Mazda at dito sa lower right portion nakalagay dito yung 4x4 na emblem. Okay, check natin yung tailgate. Yung tailgate niya is magaan kasi meron siyang tailgate assist. So madali siyang isarado. Ang maganda dito may kasama na rin siyang bed cover. Ito yung parang revolver. So, pag pinull down mo siya dito, pwede mo na siyang i-roll. Ang kagandahan nitong ganitong system, hindi siya nag-o-occupy ng additional space. Kasi pag in-roll mo hanggang dun sa dulo, open din yung iyong bed. Kasi kapag ka motorized yan, meron siyang motor doon sa bandang harapan na nag-o-occupy ng additional space. Meron na din siyang bed liner at medyo malaki na rin yung kanyang bed. Ang length niya is about 1.57 meters and width is about 1.53 and the height of about 0.49 meters. At meron din siyang 4 na tie points at it can carry 1 ton of load. Yung kanyang bed cover lang is more on the flimsy side. Hindi siya ganun ka-heavy duty than the ones you can buy outside. Pero okay na rin kasi libre naman to start with. Yung taillights niya ay LED at equipped na rin siya with a rear fog lamp. Okay, that's all for the exterior features. Punta naman tayo sa interior. Ang una mong mapapansin pagpasok mo sa loob is yung kanyang all black interior.
Dito sa door panel sa ibabaw is plastic at dito sa lower portion, dito is meron ng leather. Yan, leather to. At saka dito sa may dito sa may armrest, leather din yan. Maganda yung quality ng mga window switches at dito meron mga black background. Yung seats niya is power adjustable. Dito sa driver seat is 8-way power adjustable pero wala siyang lumbar support. Yung steering wheel niya is composed of a black leather material. Maganda yung quality. Nandito sa left portion yung switches sa instrument cluster. At dito naman sa may bandang right, nandito yung switches for the adaptive cruise control. Yung kanyang steering ay tilt and telescopic pero wala siyang paddle shifter. Yung kanyang instrument cluster is digital dun sa gitna at analog dun sa dalawang tabi. Check natin yung dashboard. Itong portion na to is plastic. While itong portion naman na ito is leather. Ito is leather din. Ito is plastic. Ito is leather. Ito is plastic. And then leather ito. So yung design itong plastic is the same as design itong leather. Kaya nagmumukha siyang parang leather lahat. Meron siyang grab handle dito sa A-pillar sa driver side tsaka doon sa passenger side. Nandito naman yung switch ng 360 camera saka yung sa traction control. Merong maliit na compartment here at dito sa lower portion nandito yung lever for the gasoline tank at saka dito sa sa hood. Maganda rin yung design and quality ng kanyang leather seats. Manual adjustment dito sa passenger side as against doon sa automatic adjustment doon sa driver side. Dito sa gitna may aircon vent, meron siyang 9-inch LCD display at napansin ko dito meron na siyang external button, no. It's hands-free, meron siyang wireless Apple CarPlay at saka yung Android Auto. Connected yan sa 8 speakers. At nandito naman yung control ng aircon system. Para siyang piano style. So you can control the temperature saka yung recirculation button ng aircon. Ito naman yung control ng 4x4 system at dito merong USB port at saka 12-volt socket dito sa right side. Andito naman yung location ng kanyang wireless charging pad. Nandito naman yung switch ng hill descent control, parking sensor at saka yung seat ventilation. Ito yung switch ng electronic rear differential lock at saka ito yung wrap terrain mode switch. Exclusive lang yan sa Pangolin Edition. Itong portion na to hindi na yung black na makintab. Medyo matte na siya so hindi na siya scratch magnet. I like na ni-retain pa rin nila yung manual handbrake which I prefer than the electronic handbrake. Dito may dalawang cup holder at dito sa ilalim ng armrest meron siyang maliit na compartment. Hindi siya ganong kalakihan. Dito sa dashboard meron siyang compartment doon sa taas. Meron siyang parang design ngayon na bago. Yan sa itaas saka sa bandang baba. Merong parang ganyang design. And then meron din siyang glove box compartment dito sa baba na meron siyang susi. Hindi lang siya ganong kalakihan. Medyo maliit yung kanyang glove box. Black din yung color ng kanyang headliner. At maganda naman yung kanyang headroom. Dito naman sa overhead console, meron siyang interior lights. Ito. Pero hindi siya LED. And then meron din siyang sunglass holder. Check natin itong sunshade kung merong vanity mirror. So meron siya, pag inopen mo yung vanity mirror, meron siyang ilaw. Dito naman sa driver side, meron ding vanity mirror at meron din siyang ilaw. At yung rear view mirror niya is auto dimming naman. Overall, yung interior niya, meron siyang refined character kasi it's all black at simple lang yung design. Para bagang meron siyang premium ruggedness and functional style. As you can see here, yung design merong symmetry. So from the dashboard, it flows dito sa side door panel. So carefully thought out yung design, yung choice of premium material, saka yung elegant detail. So para nakakaroon ka ng in-cabin experience na maganda. Okay, check naman natin itong upuan sa likod. Itong door panel is same material din ng gamit sa combination of plastic and leather soft touch materials. Dito meron kang lalagyan ng magazine at dito meron siyang sabitan. Dito naman sa may bandang gitna, medyo may kaunting umbok dito sa center tunnel.
So, medyo nakaangat ng konti yung floor. And then, meron na rin siyang kasama dito, no, all-weather na deep dish na matting. Meron din siyang Type-C charging port dito. Meron ditong maliit na compartment area at nandito yung dalawang aircon vent. Nandito sa headliner, meron siyang ilaw sa gitna at meron siyang dalawang speaker dito. Meron din siyang malaking grab handle dito sa likod. At meron din siyang center armrest dito na may dalawang cup holders. At dito sa center passenger, meron din siyang headrest. And in terms of seating position, ito yung isa sa may pinakamagandang seating position dito sa likod. Maganda yung angle ng seats, maganda yung thigh support. Tapos yung sandalan medyo naka-angle siya, medyo naka-incline. So hindi ka basta mapapagod, unlike yung iba na medyo naka-vertical na. By the way, 60-40 split nga pala itong rear seat niya. Dito sa ilalim, meron din siyang compartment. So, pwede ka pang maglagay ng mga ibang bagay dyan. So, ito, pwede mo siyang isabit dito. So, pwede kang maglagay ng mataas na gamit kung nakaganyan siya. Pwede mo ring i-fold down yung kanyang sandalan. So, pag nakababa siya, so pwede kang maglagay ng gamit dito sa likod. Nakikita mo rin dito yung lagayan ng kanyang tools. Okay, yan ang interior. Check naman natin yung engine. Ang engine niya is from Isuzu, yung TJJ3. Ito yung 3-liter na may 190 PS and 450 Newton meters of torque. Makikita ninyo dito, Isuzu talagang nakalagay. So, in terms of efficiency and reliability, maaasahan mo yung engine na ito. Sa mga pick-up, kailangan mo nung magandang torque kasi panghakot siya, di ba? Dito sa engine na to, yung peak torque range niya is much longer. For example, yung 400 Newton meters, maaating mo agad siya between 1,400 to 3,250 RPM. So, mahaba yung range niya. In fact, yung 300 Newton meter, ma-attain mo agad siya just above 1,000 RPM. At ang maganda pa dito, yung kanyang cylinder head is made of aluminum alloy na. Pati na rin yung kanyang piston is aluminum alloy. So, it helps in lightening the weight of the engine. So, panalo ka dito in terms of engine. At naka-timing chain na rin siya, hindi siya timing belt. Now, in terms of safety and security, ito yung mga features niya. Meron siyang SRS airbags, ABS, ESC, hill launch assist, hill descent control, saka smart keyless entry system. Meron din siyang 360-degree view monitor, parking sensors, seat belt reminder, ISOPIC child seat anchors, child lock protection, saka yung burglar alarm. At ang maganda pa dito, meron na siyang advanced driver assist technology. So, under that, meron kang adaptive cruise control, forward collision warning, autonomous emergency braking, lane departure warning, auto high beam control, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, rear cross traffic brake, pedal misapplication mitigation, multi-collision brake, saka yung driver attention assist. So, para na rin siyang SUV na may advanced driver assist technology. Now, let's talk about the pros and cons. Ang unang pro niya is yung kanyang reliable engine. It's an Isuzu engine. Second pro niya is yung kanyang magandang design elements. More refined yung kanyang character. Third pro niya is meron siyang driver assist technology. Another pro niya is meron na siyang built-in dashcam. At ang isang pinakamagandang pro niya is yung kanyang 5-year pre-maintenance service. So you just have to bring the truck every 6 months for 5 years, so wala kang babayaran sa service. Na-experience ko yan dito sa aking Mazda 3. It's almost 5 years na wala akong binabayaran sa service. Another pro niya is yung kanyang competitive price. It's 4x4 and it's selling for only 1.85 million. Yung competitors niya at this level, nasa 2 million na ang selling price. So, sulit ka sa price with its features. So, ano naman yung mga cons or negatives? Unang-una, low volume seller ang Mazda. So, kokonti ang dealerships niya compared with other brands. Parts availability may also be an issue. But since Isuzu naman yung engine niya,
pwedeng interchangeable yung parts with the Isuzu D-Max. The other con niya is yung lower resale value. Yung mga Filipino buyers kasi kinukonsider nila yung resale value. Pero if it's Mazda, hindi ganun kataas ang kanyang resale value. So, yan ang mga nakikita kong negatives. Now, let's summarize. In terms of value proposition, I think this Mazda BT50 has a lot to offer. Yung design element niya is really attractive, especially yung front fascia. Yung interior niya, maganda rin yung finish. So, parang ang lamig sa mata, parang kang nakasakay sa SUV. At ang selling point niya for me is yung kanyang Isuzu engine na very reliable and fuel efficient. At yung body niya is made from high tensile steel. It's rigid yet lightweight yung kanyang framework. At bukod pa dyan, meron na siyang electronic rear differential lock. So, tamang-tama yan sa traction on most unexpected road conditions. To me, maganda siyang pick-up. Pinaghalong tibay at saka ganda ng design. Plus, competitive pa yung kanyang pricing. So, it's a good product so to speak. Kaya lang yung mga buyers, hindi nila nakikita yung value proposition na ito. Especially yung 5-year pre-PMS. Kasi yung mga local buyers, meron siyang mga brand na matagal na nilang preference. And Mazda is not one of them kasi hindi nga siya volume seller. Pero kung titingnan mo yung sasakyan na ito, maganda talaga siya. Depende na lang yan sa tao kung ma-appreciate niya yung kanyang value. So kung discerning buyer ka at talagang nag-iisip, makikita mo yung value ng sasakyan na to. It's a combination of good design and reliable engine. Yan ang ating hinahanap. So kung naghahanap kayo ng good 4x4 pickup na tama lang yung pricing, I would recommend this Mazda BT50. It's really a combination of beauty and reliability. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!